Magandang hapon po. Nandito tayo sa Carlos II Street. Natututukan natin ang La Consolacion College of Daet, ang Bureau of Jail Management and Penology dati na office. Then yung dating SSS dito sa Camarines Norte ngayon ay Philippine Statistics Authority na tinalaga na siyang CRS outlet Daet. Para po sagawa ng transaksyon sa PSA, kailangan po ay may appointment. Sa appointment po, ito po ang kailangang pasukan. Yan, appointment.psa.gov.ph para makapag-transact. Then, ito po, may schedule siya 8 hanggang 4 PM lang po. 8 AM ng umaga hanggang 4 PM ng hapon. Andito po si Sir Roy sa CRS Outlet Daet. Tanungin natin paano po Sir Roy makapag-transact ang ang mga clients daily dito sa CRS Outlet Daet. Kailangan po muna sila pumunta po sa website po natin sa appointment.psa.gov.ph. Hanapin po ang link sa kanilang Google browser po. At kapag meron po silang appointment, saka lang po sila pwede makapag-transact. Meron pong ibang option kung hindi po makita po yung ating appointment.psa.gov.ph, pwede pong hanapin po directly po yung CRS appointment system. Bukod po sa CRS appointment system, ano pa po ang ibang paraan para makapag-transact dito Kung sa PSA? wala pong appointment, pwede pong mag-transact ng walk-in basta po may dalang national ID. Ang inaalaw po natin sa national ID para makapag-transact po tayo ng walk-in is 1 degree po yung relation. Pwede po lang po ito sa sarili, sa anak, sa legal na asawa at sa magulang. Hanggang doon lang po yung restriction ng ating pong national ID po. Kung yun po ang gagamitin natin para mag-transact po, para makakuha ng birth certificate po or PSA. So may dalawang paraan through using national ID sa CRS appointment system. Ano Yes, pa po yung ibang paraan, Sir Roy, para makapag-transact ang ating mga client sa PSA Unang-una po CRS Outlet Daet? Kung ma-walk-in po sila, kung nagamit po yung national ID nila, kailangan po nila na mag-fill up po ng white form kung birth certificate po. Marriage po, kung ito po color pink. Death certificate po color yellow. Senomar color green. Blue naman po para sa Senodet po. Salamat, Sir Roy. So bukod doon sa dalawang bagay na nabanggit, kailangan ang CRS appointment system, then national ID. Ang national ID pwedeng gamitin ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 lang ng hapon. Pagka senior citizen, Sir Roy, saka itong buntis, PWD, anong oras sila pwedeng mag-transact po? Anytime sir, basta po sila sir ay priority, basta po magpakita lamang po sila ng senior ID or pag pregnant naman po, kung buntis sila, pwede sila magpakita po ng kanila pregnancy card, kung meron po silang pregnancy booklet, kung wala naman, kung obvious naman po na priority sila, pwede naman po sila mag-transact. Pag PW din po, pakita lang po ng ID, kung nahiya po sila magpakita po ng kanilang ID, pwede po nilang ipakita po sa guard po, sa akin po. Kung sakali po na hindi nila document ang kukunin nila o hindi within 1 degree ang relation, ano ang kailangan pong dokumento na kailangang ipresenta nila sa PSA upang maka-request sila ng document? Kailangan po nilang magdala ng authorization letter, kalaki po nun ang valid ID ng nagpapatransact sa kanila. At valid ID din po nila, kung sila po yung priority, wala na po pwedeng pag-usapan na appointment, pwede po sila mag-transact kahit walang appointment, basta po may role sila po priority ID. Kung sila naman po ay hindi sila priority, basta po meron silang dalang appointment, pwede silang mag-transact. Pero dapat po sa appointment, naka-indicate po doon yung tao po tinatransact nila at kompleto po kung sino po yung magtatransact. Especially po dapat po ang authorization letter specific po kung ano po yung document na dala po ng taong magtatransact po sa amin. Kung hindi niya Sir Roy, kung hindi niya ano-ano ang kukuhaan, patay na yung may-ari ng dokumento, anong kailangang i-present? Like sir, anong document sir? Kung kailangan niya ng
Senomar, at ang Senomar ay medyo mahigpit ang requirements. Sa Senomar Ano po, ang mga kailangan po sa Senomar po, i-provide? kung ang At sino ang pwedeng mag-transact, Sir Roy? sa Senomar po, kung ang document owner ay deceased na po, kung may asawa po siya or meron po siyang anak, yung legal spouse po ang pwedeng mag-transact po sa ating opisina po. Or yung legal spouse din po, pwede po siya mag-authorize. Pero dapat meron pong kalakip na affidavit of kinship. Pero pag halimbawa po ay kapatid, namatay, yung kapatid po mismo ang kukunan, dapat po ay may dala pong affidavit of kinship since kung binata po ang document owner, wala pong anak, walang asawa, pwede po siyang mag-execute yung kapatid ng affidavit of kinship. Then, ano pong naka-attach doon sa affidavit of kinship na in-execute nila? Kailangan po yung pangalan po mismo ng taong tatransact, yung pinaka-nearest kin po. Ang hinahanap po natin mismo is yung nearest kin po, yung pinakamalapit na kamag-anak po ng mismong document owner po. So, thank you very much, Sir Roy. Napakalinaw ng kasagutan. Naway magsilbing gabay sa mga magtatansak dito sa PSA CRS Outlet Diet. Thank you very much.